Sa mga newly grads, congratulations! Tapos ka na sa school, pero tulad nga ng sabi, yan ay commencement exercise. So meaning, magsisimula ka pa lang talaga. Simula ng totoong challenge kung bakit ka nga ba nag-aral. Today, we will talk about the challenges of how to have a smooth transition to your post-college life and how to do with your first paycheck the moment na magtrabaho ka na. I'm Chris Cervantes. This is Financial Planning for the Fast-Changing World. Noong nag-aaral ka pa lang, parang gustong-gusto mo nang makatapos dahil gusto mong magkaroon ng mas malawak na kalayaan sa buhay, lalo na sa usapang pang-pinansyal. Nung nag-aaral ka pa lang, you're very dependent sa allowance na ibinibigay sa iyo unless you're a working student. Ngayon, graduate ka na, ang malaking hamon sa iyo, kailan ka ba magsisimulang kumita? Parang ang hirap ng pakiramdam na sa tuwing makikita ka ng mga kamag-anakan mo, ang laging tanong sa iyo, may trabaho ka na ba? At kung magkakaroon man, ang susunod na tanong, magkano ang sweldo mo? Lahat ng mga successful na career persons na kilala mo ngayon ay pinagdaanan ng lahat ng iyan. Kaya easy ka lang, normal ang pakiramdam na iyan. But keep on finding the right path for you. Pero once na may trabaho ka na, ano nga ba ang dapat mong gawin sa unang sahod mo at ang mga susunod pa? I'm telling you, kahit gaano kaliit na sahod yan, receiving your first paycheck is always an exciting moment. At asahan mo, maraming mangangantyaw na magpayanig ka sa kanila. So ano ang dapat mong gawin? Well, okay lang naman na mag-celebrate using your first paycheck. After all, matagal mong hinantay yan. So tama lang siguro na matikman mo yan kasama ang iyong pamilya at malalapit na kaibigan. Pero ang paalala ko lang, once na kumita ka na, don't increase your lifestyle too quickly. Oo, nakaka-tempt na bilhin ang lahat ng mga gadget mo ngayon na di mo natitikman nung araw, na hindi mo na kailangan humingi ng budget mula sa iyong magulang. Pero tandaan mo, once na winaldas mo na ang pera mo, hindi mo na yan mare-recover pa. At ang nakakalungkot sa lahat, once na naging ugali mo na yan, baka matulad ka sa karamihan na nabubuhay na lamang sa paycheck to paycheck. At ang masakit ay may utang pa sila. My advice to you is to plan your spending. It's okay to include your plan a small amount of splurge, but you have to be sensible with the rest. Mag-open ka agad ng savings account mo. Ideally, passbook. Huwag mong gamitin ang payroll account mo. Paabutin mo ito ng at least 6 months ng budget mo. Pagkatapos mong gawin yan, mag-open ka ng investment account, either in UITF or mutual fund. At alamin mo kung magkano ba ang kaya mong itabi monthly mula sa sahod mo papunta sa investment account na ito. Then sign an auto-debit account agreement with your bank para automatically, monthly nakakapag-invest ka. Huwag mong gayahin ng mga may ingay sa online na ipinagyayabang kung anong investment meron sila. Kung di mo pa kaya mag-stock market, well, huwag pilitin. Hindi ito papugian. Think of a long-term view. Asahan mo, sa pagtatrabahuan mo, yayayain ka palagi sa napakaraming trip, both locally and abroad. Huwag kang makikiride sa credit card ng iba para lamang makapag-travel. Pag nag-trip ka na walang budget at ginamit mo ang credit card, isang taon mong problema yan. Bad trip ang tawag dyan. Instead, maglaan ka sa medium investment para sa mga trips at iba pang bagay na gusto mong bilhin pero huwag mong ipangutang. Remember, your first paycheck is an opportunity to enjoy a quick spending spree, to start investing, or to buy your dreams. Pero with a little self-control and right planning, it is possible to do all three. Until next time, this is Chris Cervantes. Plan for your dreams, plan for your future, and plan for your life. And if you need help in planning your future, our mission is to help you realize it. Hey, it's Chris. Did you like this episode? Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, you can do 4 things right now upang magpatuloy ang sabay-sabay nating pag-aaral.
Una, you can subscribe to our video channel, and I hope you do, so you can learn something new from us every week. Pangalawa, you can have my book by ordering from the link below. Third, you can go to our website so you can read more articles from us. And fourth, you can like our Facebook page to receive a daily inspiration, updates on new products, podcasts, seminars, and events, and everything else na di namin maibigay sa video channel na ito. Sana magkita-kita tayong muli sa susunod na episode. Until then, go out and make a difference. Make money, be wealthy, and help someone else along your journey. God bless.